As AJ Edu on the alley-oop time, Salamat Kai Soto all of a sudden. Finally, sa unang pagkakataon, ay makikita na natin ang dalawang stalwarts ng Gilas Pilipinas na magkakatapat sa Japan B-League. Magkasubukan na dalawang Gilas young big men. In and out. Napakatagal na nating nakita ang tambalang Kai Soto at AJ Edo simula pa noong Batang Gilas days hanggang sa FIBA World Cup ay magkakampi na ang dalawa, pero this is the first time na magtatapat sina Kai Soto at AJ Edo sa game ng Yokohama B Crusaders versus Toyama Grouses ngayong March 20. Sino kaya ang mananaig sa dalawa? Paki-comment lang po sa baba and type Kai Soto kung sa tingin niyo ay si Kai Soto ang mananalo, at type AJ Edo naman kung sa palagay niyo ay si AJ Edo ang mananalo. Napakagandang matchup ito for many reasons. First, parehong members ng Gilas, 12 lineup ni Coach Tim Cone ang dalawang players, and they are the cornerstone of Gilas Pilipinas for the next decade. Kaya napaka-interesting ang matchup na ito upang magkaalaman na kung sino ang mas magaling between Kai Soto and AJ Edo. Second, kahit ito ang unang pagtatapat ng dalawang players, ay alam na nila kung ano ang mga kanilang tendencies dahil sa mga practices ng Gilas ay sila ang nagbabantayan, so wala ng sikreto sa bawat isa, kaya siguradong alam ni Kai Soto ang mga strengths ni AJ Edo, and at the same time, alam rin ni AJ Edo ang mga weaknesses ni Kai Soto and vice versa. Third, ito na ang panahon para kay Kai Soto to prove his doubters wrong na kaya niya ang depensa ni AJ Edo. Alam naman natin na kilala si AJ Edo bilang isang defensive player, kaya it is a big challenge for Kai Soto how to score against the defense of AJ Edo. At sa side naman ni AJ Edo, ay isang malaking challenge rin kung papaano siya makakuha ng puntos against the outreach arms of Kai Tzu. Masusubukan din dito sa matchup na ito ang depensa ni Kai Soto kung kakayanin niya ang opensa ni AJ Edo. Pero mukhang mahirapan ang team ni AJ Edo sa Yokohama B Crusaders dahil sa magandang laro ni Kai. In fact, napakataas ngayon ang moral ng Yokohama dahil kagagaling pa lang nila sa isang big win against the number 1 ranked team na Sunny and New Phoenix. At napakataas na din ang kumpiyansa ni Kai at napakaganda na ng chemistry niya with Yuki Kawamura, ang 1-2 punch ng Yokohama B Crusaders. Isang drawback rin sa Toyama ay galing pa sa injury itong si AJ Edo, kaya hindi natin alam kung gaano na siya ka-healthy at kung 100% na ba ang recovery ng kanyang injury. Plus the fact na kulilat sa standings ang Toyama na meron lamang silang 4 na panalo in 44 games. Good for rank 24, samantalang ang Yokohama ay galing sa back-to-back wins at umangat na sila sa kanilang standings to 19 wins against 23 losses. Nasa 16 rank na rin ang Yokohama, pero slowly but surely ay gumagaling na ang team at malaking factor dito ang presence ni Kai Soto. Hopefully, makakapasok pa rin ang Yokohama sa playoffs upang matulungan ni Kai Soto na makakuha ng championship ang Yokohama. So looking at the way the B Crusaders are playing, ay mukhang wala nang makakapigil sa kanila dahil sa presence ni Kai. Wala na kasing makakatapat kay Kai Soto sa buong Japan B-League. Kaya very interesting ang tapatang Yokohama at Toyama dahil sila lang ang merong pantapat kay Kai Soto na hindi import. Hindi masyadong mismatch ang presence ni Kai Soto dahil merong AJ Edo ang Toyama plus their battery of world imports na pwedeng magbigay sakit ng ulo kay Kai Soto. Pero sa nilalaro ngayon ni Kai ay napakataas na ng kanyang kumpiyansa, kaya sigurado ako na wala nang makakapigil sa kanya sa Japan B-League. Hindi naman kasi limited ang mga shots ni Kai Soto galing sa mga pasa ni Yuki Kawamura. Meron rin naman siyang mga mid-range shots na slowly but surely ay ginagamit na ni Kai Soto. At balitang NBA tayo.
Bakbakan na ng Los Angeles Lakers versus Milwaukee Bucks. Walang LeBron James, walang problema dahil nagka-injury ito last game. First quarter, pinakita agad ang Dame-Giannis tandem ng Bucks. Dakdak itong si Giannis Antetokounmpo galing sa gandang assist ni Damian Lillard. Pero lusutan itong si Giannis sa layup ni Anthony Davis. Pero bumawi naman itong si Giannis, bumuelo, at siya na naman ang umatake sa depensa ni AD at nalusutan din niya. 30-27, end of the first quarter, lamang ng 3 points ang Milwaukee Bucks. Second quarter, patuloy ang pagpapabibo ni D'Angelo Russell. Buhat niya ang team sa kanyang tatlong 3-pointers, 14 points na dito si Delo. Pero sumagot naman on the other side si Giannis Antetokounmpo. At ginaganahan lalo itong si AD, tinodo na ang opensa. At pasok ang 3-pointer ni Damian Lillard, ito pa lang ang kanyang unang 3-pointer. Kumana rin si Austin Reeves, 12 points na siya dito. At nakahabol pa ng another 3-pointer si Damian Lillard. Pero di papayag si Anthony Davis, what a dunk! 67-63, lamang ng 4 points ang Los Angeles Lakers. Third quarter na, lalong nagiinit itong si Damian Lillard, tumira ng tres. Sabay sagot itong si Anthony Davis. Pero may 3-pointer din si Giannis, ito pa lang ang kanyang unang tres. At buhat pa rin ni Anthony Davis ang opensa ng Lakers. Pati depensa, walang kawala ang kalaban, supalpal ang inabot ni Brook Lopez, pati si Giannis Antetokounmpo, butata rin. Lamang na dito ang Lakers ng 7 points, pero nakabawi ang Bucks sa mga tira ni Giannis. 91-90, isa na lang ang lamang ng Lakers, pero nakahabol pa ng 3-pointer si Delo. At last second, naagawan pa si Giannis ni Austin Reeves at isang reverse layup. At gandang pagtatapos ng Lakers para sa third quarter, 94-90. Fourth quarter, kumasa ng isang long 3-pointer si Dame. At balik sa isa na lang ang lamang ng Lakers. At dito lamang na ang Bucks. Naipasok pa ang 4-point play ni Damian Lillard. Pero di papayag dito si Delo, 3-pointer na naman. 39 points na dito si D'Angelo Russell. At eto pa, naipasok pa ang floater ni Delo for the win. At supagpal si Dame ni Spencer Dinwiddie at wala ng oras. At sa huli, panalo ang Los Angeles Lakers 123-122. Talo ng isang puntos ang Milwaukee Bucks.